guys! Welcome to another episode of Buy series. So, for today, ang ipapakita ko naman sa inyo, itong mga vacuum collection ko. So, ito pa yung ibang parts. Ilan ba lahat to? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 vacuums lahat. This time, sabihin ko naman kung ano yung pros and cons per unit. Kasi I think lahat naman to worth it. Bakit ba ang dami kong vacuum? Kasi yung iba dito, mga gift, ganun, mga sponsored. So, ito, pinakauna kong vacuum. This is Xiaomi Mijia. Pandemic time, meron tong kasamang mahaba. Meron ganito. Until now, gumagana pa din. Lightweight talaga. So, pag nagwa-vacuum ka, ganyan, hindi nakakangawit hawakan. Mas gusto ko yung mga vacuum na cordless kasi mas pwede mong dalhin. Halimbawa, may kotse ka, ganyan, pwede mo din ipang vacuum doon pag magta-travel ka. Or, pag up and down yung bahay nyo. So, mas madali siyang dalhin. Yung charger na kasama niya, yan, mahaba din naman yung cord niya. Ang downside lang nito, guys, for me, parang nakakangawit hawakan yung ganitong style. Minsan nabibitawan ko, nalalaglag, pero good thing, hindi naman siya nababasag. So, ang talagang paggamit ko dito, hindi itong mahaba. So, tinatanggal ko to. Ito lang. Ito talaga yung ginagamit ko. Ganito. So, gustong-gusto ko to kasi parang alam mo yung bawa, minsan naglalakad-lakad ako sa buong bahay. Ganon. Gusto ko maglinis. Hawakan ko lang siya. Tapos yung madaanan ko, gaganon ko even sa lapag, sa stairs, ganyan. So, hindi nakakangawit kasi magaan siya. So, malakas naman tong makahigop. Very useful kasi nakukuha ko agad yung mga maliliit na kalat. So, working pa din naman until now, Xiaomi Dirma. Vacuum number 2, ang brand naman nito, Bobot. Padala naman to, sponsored, so pina-review. Ang good side nito, guys, yung handle niya, for me, mas okay pala yung parang barrel na ganito. Kasi, ayun ko, parang mas convenient siyang hawakan. Tapos, medyo magaan din naman siya. And itong para sa floor niya, magaan. Meron ding extension. Ganito para sa lapag, sa mga kisame. Pwede mo itong tanggalin. Kung matatanggal pa. Ayaw matanggal. Ayaw matanggal. Ayun. Downside nito, wala akong maisip na downside niya. Actually, nagustuhan ko talaga to. Yun nga lang nakakalungkot, di ba, nagpa-renovate dito sa condo. Siguro dahil sobrang maalikabok nun, hindi ko siya na-save. Naiwan ko dito sa baba habang nagpupukpok ng tiles, ganun, sobrang alikabok. Nasira na siya. So, ito na. Nakakatakot, parang sasabog, pero nagamit ko din to, siguro mga good 2 years yung paggagamit ko sa kanya. So, malakas din sana to, ang ganda niya. Kung working pa din until now, I think this will be one of my favorites. Ito. So, nung working pa siya, ganito ko lang siya gamitin. So, binabaril ko lang lahat ng mga kalat, ganyan, yung mga tissue na pinupunit-punit ni Fluffy. Kasi itong mga dogs ko, sobrang favorite nila ng tissue. Ayan, pag binigyan ko na ng tissue, pupunit-punitin na niya. May lamok. Yung charger na kasama, ito. Ito ba yung charger? O, ito lang yung charger na kasama. Parang pang cellphone lang. Pero okay naman, matagal din yung buhay niya. So, that's the Bobot Wireless Vacuum. Eh, ang dami mo napunit ah. Very good ikaw ah. Wow. Sige, punitin mo pang sample natin mamaya. Wow, very good. Wow, very good, Fluffy. Very good. Okay, pangatlong vacuum ko naman, ito. So, ito yung nauso before na robot. So, para sa floor, pwede mo siyang iset ng timer, mag-auto clean. Parang outlet, na parang bahay yung tawag niya, home. So, doon siya uuwi. Kailangan lang palaging naka-charge, nakasaksak sa outlet. So, ito okay naman, kaya lang, para lang siya sa
places na medyo maluwag, yung wala masyadong gamit na nababangga-bangga. Ang brand niya ay Life. So yun nga, kung malaki yung space nyo or wala ka masyadong time talaga, ito pwede mo siyang set ng schedule kung kailan siya maglilinis. Ito lang yung actually parang mouth niya. So dito papasok yung mga tissue, yung mga buhok, alikabok, ganyan. So meron din siyang gulong. Ayun o. Ano ba to? Ito ata yung filter na sa loob niyang ganyan. So, ito yung charger niya. And merong remote. So, pwede mong iset dito kung left, right, forward, or go home. At ito yung home niya. Ang downside naman, may mga spaces na hindi talaga makukuhanan, especially mga sulok, yung may mga gamit, ganun. So, minsan kailangan mo pa ding imano-manong linisin. More like ano lang talaga to, pag maluwag yung bahay nyo na minimal, na wala masyadong gamit, ito, maganda siya. Baba ka dito. Yeah. Ano nang ginawa mo sa mga tissue? Wow! Wow, daming tissue ni Fluffy. Wow! Sige na. Tissue. Gusto mo pang tissue? Favorite ni Fluffy mag-shred ng tissue. Wow, galit. Vacuum number 4 is Gimy BX7 Pro. So, yun nga, gamit ko to para sa mga kama, couch, unan. Especially pag may dogs ka, syempre mas gusto mo yung talagang malinis talaga. So, nakaka-target din to ng mga dust mite. So, ang advantage nito, meron siyang parang heat mode. So, yun yung nakaka-target ng mga dust mites sa mga fabric. Tapos, dalawa din yung mode niya. So, may medium, may high. Kaya lang, ang disadvantage nito, ang downside, hindi siya wireless. So, meron siyang cord. Mahaba naman yung cord niya. Yun, kung halimbawa, pang kama, pang sofa. So, make sure na malapit ka sa saksakan. Medyo mabigat. So, ayan o. Compare mo dun sa ibang mga unit ng vacuum kanina, ito, ramdam mo yung bigat niya talaga. Good thing, hindi mo to gagamitin ng salapag sa mga fabric. So, in fairness, nakapatong naman siyang ganyan. Medyo bulky din, so, kumakain ng space, ganun. Pero, madali din siyang linisin. So, paano nga ba ito? Ayun. So, madali lang tanggalin yung filter niya. So, okay din to. Ginagamit ko to until now, especially pag nagdi-deep clean ako ng kama, ng sofa, ng couch. So, Gimy BX7 Pro Vacuum. And yung pinakahuli ko ng vacuum, yung ginagamit ko until now, this is Dream Vacuum V12S Cordless Vacuum. So, ito naman, compared dun sa ibang mga vacuum, mas gusto ko siyang gamitin ng ganito na. So, as is ko to, mahaba, tapos meron siya yung for the floor. Kasi parang mas convenient pala. So, hindi na ako yumuyo ko, ganyan. So, sa mga gilid-gilid, sa mga sulok. So, ang pro nito, malakas siyang makahigop. Tapos, meron ng screen dito sa mismong unit. So, pag binuksan mo to, makikita mo yung ilan pa yung battery percentage, kung ilan yung strength niya. 3 pala to. So, low, medium, high. Tapos, yung handle niya, yun din, yung parang gun type. So, mas madaling hawakan. So, mache-check pa natin kung ano yung mga inclusion. Merong mount para sa dingding, stock room, ganun, pwede mong i-mount. Hindi ko pa nilinis muna para later maipakita ko kung paano lilinisin tong mga to. So, ang downside nito guys, medyo mabigat siya kasi mismong unit, ito, kahit ito lang, mabigat na compared dun sa ibang mga unit. Lalo na pag dinagdag mo pa to, itong mahabang extension rod, tsaka yung para sa floor, ayan na, mabigat na talaga. Ito. Parang mas matibay, tignan, yung charger niya. Hindi parang pang phone mo.
naisip na downside niya, yun lang, mabigat lang talaga. Ganon din para kung pwede din siya sa mga flat surface, ganyan, sa mga malapitan lang. So, ito yung ginagamit ko ngayon. So, yan lahat ng 5 kong vacuum. So, cleaning time ng mga panglinis. Subukan natin kung alin yung pinaka-madaling linisin. So, the reason why nga medyo madumi siya nung nireview ko para maipakita ko kung gaano kadaling linisin. Okay, so itong Xiaomi, iikot mo lang. Tapos, tatanggalin tong filter. And, tatanggalin mo to. Tapos, tsaka mo ipapagpag dito. So, pag nililinis ko, dinediretso ko ng basain. So, hinuhugasan ko lahat yung mga parts na ito, itong mga to. Ang disadvantage lang, syempre pag hinugasan mo today, hindi mo magagamit today kasi hindi siya gagana pag basa, lalo na tong filter. So, pag nilinis mo today, expect mo mga bukas mo na siya ulit magagamit. Tatry ko nga kung pwede to. Uy! Tama, magka-size. So, hindi ko na kailangan maghugas. Pero ito, hugasan ko later. Try ko lang. Ayun. Ito, hugasan ko din. Oy, perfect. Tamang-tama. So, pag bago yung filter, mas nakakalinis siya. Mas maganda yung higop. So, itong Xiaomi, medyo mahirap linisin kasi makita mo, di ba, kailangan mong buksan, buklatin, so medyo madudumihan. Mapupunta muna sa yung alikabok bago mo siya malinis. Now, for the Bobot vacuum, iikutin mo lang. Tapos, parang, okay, so wala yung filter. Yung filter niya nandito sa labas. So, ito, ibubuhos mo lang sa plastic. So, for me, madali din to. Madali din siyang linisin. Itong robot vacuum, nandito yung filter niya. Bubuksan to. Ito yung filter. Tapos, ipapagpag. So, that's iLife robot. Vacuum number 4, ito namang Jimmy. So, pipinutin lang dito. And then, bubuksan. Ito medyo mahirap din. Medyo mahirap pala yung ganong filter. Yung madudumihan ka muna bago mo malinis. So, ganon. Natanggal ko na kasi before. Pero yan. So, ibubuhos mo ganyan. Tapos, ibabalik mo na naman to. So, medyo hassle lang. Pag bibili ka pala ng vacuum, magandang i-consider mo din kung paano siya linisin. Kasi, naglinis ka na nga, tapos maglilinis ka na naman ulit. Parang paulit-ulit yung gawain. And number 5 is Dream V12S Cordless Vacuum Stick. Guys, for me, ito yung panalo sa cleaning. Kasi tingnan mo naman, wala ka nang kailangan tanggalin. So, pipindutin mo lang to. Tapos lalaglag na. So, hindi kailangan madumihan ng kamay mo. Ayan. So, hindi ka na madudumihan dito, ipapagpag mo lang yan ganyan. Yung nga lang, pag may mga tissue, kailangan mo pa ding dukutin or kung may stick ka. So, dahil nagkalat ako dito, maganda din to para sa ganitong malapit lang sa'yo, yung mga countertop, table, ganyan. Sige, natulog ka na. So, this is my vacuum collection, guys. Hopefully, nakatulong tong vlog. Kung naghahanap ka din ng vacuum na worth it bilhin. For me, lahat naman to okay. So, wala akong buy for this episode. Yun nga lang, merong pros at saka merong cons. So, consider mo na lang kung alin yung okay para sa needs mo. Parang biglang may hangin sa labas. So, yun nga, for me, wala akong buy for this episode. Kung gusto mo pa ng more details about the vacuum, you can check description box. So, lalagay ko dyan yung brand, yung style niya, kung gusto mong hanapin, yung link kung meron man, at kung meron akong separate review
para mas makita mo pa yung malapitan doon sa vacuum. And kung meron kang request guys na mga gamit ko na nakakita mo na gusto mo ding gawan ko ng review, you can comment below para next time yan naman ang gagawin ko. And I know you want to know ano pang gagawin ni Christine sa ganyan kadaming vacuum. So syempre, itong isa, ito yung ginagamit ko ngayon. Ito namang sira na, syempre let go na natin yan. Itong Xiaomi na gumagana pa, bibigay ko sa mami ko para magamit niya. And then itong para sa dust mite, ginagamit ko until now. Itong robot, ito pag-iisipan ko pa ako anong magandang gawin. So siguro ang matitira sa akin, dalawa lang. Yung ginagamit ko lang talaga. So thank you for watching this episode guys. Subscribe kung di ka pa nakasubscribe and I will see you next time. Bye guys! Tulog na si Loki oh. Nanto ka na? Sige na, tulog na ikaw.